Ano ang dalawang dahilan kung bakit nagkakaroon ng item sa government? At bakit kung item lang din ang habol mo, isa sa pinakamagandang pasukin ay DepEd? At kung teacher applicant ka, bakit sobrang importanteng malaman mo to? Hi, ako nga pala si Love. Nagsishare ako dito ng realities ng buhay government employee bilang isang DepEd non-teaching personnel. Dito sa page na to, makikita mo yung totoong buhay sa DepEd, especially sa non-teaching side. Pero syempre, kasama na rin yung mga benefits, struggles at opportunities ng teaching personnel. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong content, pindutin mo yung plus sign sa taas para updated ka sa mga uploads ko. Heart mo rin tong video na to para ganado tayong gumawa pa ng maraming usapang government life at ishare mo rin sa mga kakilala mong nawawalan na ng pag-asa na magka-item. So ito na. Dalawang paraan kung bakit nagkakaroon ng item sa government. Una, natural vacancy. Ito yung mga bakanting item dahil merong na-promote, nag-retire, nag-transfer, nag-resign, at sad, pero natural talaga, namatay yung employee na may hawak ng item. Kapag nangyari yan, mababakante yung posisyon at anytime after that, pwede mag-open sa agency for application. Kaya minsan biglang may posting, biglang may hiring. Pero ito yung paborito kong reason. Reason number 2, creation of items. Ito yung literal na gumagawa ang government ng bagong items. Meaning, may bagong positions na na-approve, may budget na at napondohan na ni DBM. At dito papasok si DepEd. Kung item ang habol mo, isa talaga ang DepEd sa may pinakamalaking opportunity. Bakit? Kasi education is one of the biggest priorities ng gobyerno. Kaya halos taon-taon, ang DepEd ang may isa sa pinakamalaking budget allocation. At real talk, isa sa biggest problems ng DepEd ay sobrang daming learners, kulang na classrooms, at kulang sa manpower. Kaya ngayon, hindi pa rin fully naaabot sa buong bansa yung ideal teacher-to-student ratio. At ano ang ibig sabihin nun? Continuous possibility ng new items. Hindi lang teachers, kasama ng mga principals. Kasama dito yung creation ng non-teaching items. Kasi habang lumalaki ang sistema, lumalaki rin ang workload. Marami ako nakasabayan noon na lumipat sa DepEd galing LGU at ibang agencies kahit mas mataas pa minsan yung sweldo nila doon. Bakit sila umaalis? Kasi yung status ng trabaho nila hindi permanent. So walang security. At sabi nila mas mahalaga pa rin ang security of tenure kaysa mataas na sahod na anytime pwede ka namang mawala ng trabaho. So now, ito yung pinaka-importanting part lalo na sa mga teacher applicants. Aanhin mo ang possible vacancies kung hindi ka naman nagparang. Minsan maraming bagong items. Noong school bookkeeper pa ako, naka-experience ako yearly na nagre-request ng pondo sa DBM for 5, 10, 20, minsan 30 newly created teaching items. Pumasok ako sa school na around 250 teachers lang, then pag alis ko 300 plus na. At alam nyo ba, yung school namin nasa small division pa. So paano kaya kapag yung mga schools nasa malalaking divisions, yung province-wide, posibleng mas maraming allocations, mas maraming items. Kaya kung nag-stop ka magparang dahil nawalan ka ng pag-asa o dahil nakita mo yung politika na nasa sistema, paano kung yung school year na yun na hindi ka nagparang, yun pala yung taon na maraming dumating na items? Kaya hanggat hindi mo pa nakukuha yung salary, benefits at security of tenure na ino-offer ni DepEd, huwag kang titigil. Huwag kang titigil na magparang, lumaban ka at maghintay ka. Huwag mong hahayaan na yung mga negativity ng ibang tao o galit mo sa sistema ang pumigil sa iyo. Kasi darating din yung araw na may tatawag sa iyo at sasabihin, "Congratulations, welcome to DepEd."